Anong ginagawa mo dito? Napagdesisyonan ko na, tinatanggap ko ang alok mo. 50 milyong dolyar, para iwanan ang anak mo. Napagdesisyonan mo na? Hindi ba kanina ka pa sumisigaw na ikaw at si Jiming ay tunay na pag-ibig at tumangging umalis kahit anong mangyari? Ano bang pakay mo ngayon? Nagpapahirap ka ba? 4 na taon na ang nakalipas. Naaksidente ako at iniligtas si Gu Jiming mula sa isang aksidente sa kotse. Gumising ka. Pero hindi ko inakala na ang lalaking ito ay itutulak ako sa walang hanggang bangin. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ko siya ng buong puso, tinulungan sa kanyang rehabilitasyon hanggang sa gumaling siya. Mas mabuti na ngayon. Salamat sa pag-aalaga sa akin hanggang sa ako'y gumaling. Ano ang gusto mo? Kusa ko itong ginawa. Wala akong gustong kapalit. Gusto mo ako? Magpakasal tayo. At kaya, nagpakasal kami. Jimeng! Lagi niyang inuuna ang trabaho. Sana ay sa opisina na lang siya tumira araw-araw. Ang oras na umuuwi siya ay mabibilang sa daliri. Akala ko hindi sapat ang ginagawa ko. Kung sana, mas inalagaan ko siya ng kaunti. Makikita niya ang halaga ko. Hanggang... Jimeng? Jimeng? Noon ko napagtanto na ang kanyang aksidente sa kotse ay dahil galit siya kay Lucisi. Ang pagpapakasal sa akin ay dahil din nag-asawa si Lucisi. Gusto niya akong gamitin para kalimutan siya. Wala akong iba kundi isang ulila na walang magulang. Hindi ako kabilang sa mundo mo. Sarili kong labis na pagtantiya iyon. Pinirmahan ko na ang mga dokumento. Mabuti. Sana tutuparin mo ang iyong salita. Kunin mo ang perang ito at umalis agad ng bansa. Huwag nang magpakita sa harap ni Jiming kailanman. Kahit papaano. Sa perang ito. Kahit nasa ibang bansa ako, kaya kong palakihin ka ng mag-isa. Tara, tagay. Mrs. Gu, bakit juice ang iniinom mo imbes na alak? Everyone, ngayon utang natin lahat ito sa ating bayani, ang design proposal ni Director Lo. Ganyan natin nakuha ang Me Order, ang subsidiary na itinatag ni President Go. Sa wakas ay maaari ng tumatag sa industriya. Sa ganitong masayang araw, ang pag-inom lang ay masyadong mainip. Paano kung maglaro tayo ng mga laro? Anong laro? Paikutin ng bote. Kung kanino ito tumapat, kailangan maghubad. Ano sa tingin nyo? Hoy, Hubad. nilalandi niya ang asawa mo at nakaupo ka lang dyan? Dahil naglalaro tayo, dapat patas tayo. Kung ayaw niyang maghubad, pwede siyang uminom na lang. Ming, ang galing mo naman. 4 na taong kasal? At ni minsan hindi niya ako ipinagtanggol sa publiko. Parang estranghero ako sa kanya. Sasayaw ako. Aba, sis, ang galing mo talaga.
Sa ganyang katawan, sino ba ang hindi maglalaway? Tuloy lang tayo. Tara, Director Lo, si Mrs. Go ay nagtakda ng pamantayan. Huwag kang mahiya. Hubad, hubad. Sino ang may lakas ng loob? Kaya pala, marunong pala siyang magprotekta ng babae. Pero, hindi ako ang kanyang pinoprotektahan. Si Director Lu ay ang bayani ng selebrasyong ito. Kung wala siya, hindi natin nakuha ang malaking order na iyon. Baka dapat nating hayaan na lang. Oo, President Gu, Malaking kontribusyon ang ginawa ni Director Lu. paano mo siya gagantihin? Huwag mong sabihing wala ka. Oo nga, ano ang gantimpala? Hayaan mo kaming makita rin. Siyempre may gantimpala. Inihanda ko na ito mula pa noon. Ginoo, ito ay ipinamana ng lola ko. Talagang mas mahal ito sa 300,000. Ginoo, kailangan ko talaga ng pera para iligtas ang isang tao. Hindi na ako makapaghintay. 300,000 lang ang kailangan ko. Pakiusap, Ginoo. Nakikiusap ako sa iyo. Ang ganda. Siguradong mahal ito. Mukhang si Ginoong Gu talagang mahal si Director Lo. Nagkataon lang na nakita ko ito sa isang auction noong nakaraan, kaya binili ko. Ngayon, si CC ay malaki ang naitulong sa kumpanya. Naisip ko na wala nang mas magandang regalo kaysa dito, kaya ibinigay ko kay CC. Sa katunayan, may parte ka rin sa regalong ito. Salamat, Ginoong Gu. Gusto ko talaga ito. Gu Jiming, ikaw! Iba ka talaga. Suli, konting tiis pa. Malapit ka nang makalaya. Profesor Zarya. Sa loob ng 7 araw, pupunta ako para mag-enroll sa Saint Wei Royal Academy of Fine Art. Binibining Su. Bakit ka nandito? Sinabi ni Jiming na ito ay pamana ng lola mo, kaya tiyak na napakahalaga ito para sa iyo. Ang isang maginoo ay hindi kinukuha ang pinahahalagahan ng iba. Dinala ko ito para ibalik sa iyo. Mabait ka ba talaga? Jiming, Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Sisi, alam mo na ang hairpin na ito ay pamana ng lola mo. Mas gugustuhin niyang hindi tanggapin ang regalong ito para lang ibigay sa iyo. Ginamit mo talaga ang hairpin na ito para manakit ng tao. Ano bang nasa isip mo? Hindi ko ginawa. Naglakas loob kang itanggi? Nakita kita. Ibalik mo siya at ikulong sa basement. Hindi siya pwedeng umalis nang wala ang pahintulot ko. At saka, walang pagkain para sa kanya. Umalis ka na. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Gu Jiming, ako. Buntis ako sa anak mo. Gu Jiming. Palabasin mo ako. Lily. Lily.
Paano mo? Tiningnan ko ang surveillance footage ng club. Ipinapakita nito na si Lou Sisi ang gumawa ng lahat. Kaya, pumunta ako para iligtas ka. Nasaan si Gu Jiming? Siya. Kasama pa rin niya si Lou Sisi. Kahit na siya ang nasa likod ng lahat, nasa tabi pa rin siya niya. Lily? Hindi pa kumakain o umiinom si Madam sa loob ng 2 araw. May mga palatandaan ng pagkalaglag. Mula ngayon, kailangan mong maging lubhang maingat. Maingat, maingat, at mas maingat. Huwag mong hayaan na matamaan siya sa kahit ano. Buntis? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Anong magandang maidudulot noon? Ang pagsasabi sa'yo na buntis ako ay magpapapaniwala sa'yo na hindi ko sinaktan ang iyong unang pag-ibig. Sa pagkakataong ito, si Sisi ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa iyo para sa kanya. Isang paghingi ng tawad? Muli, gusto mong baliwalain ito ng basta-basta? Tulad ng dati. Ano ba ang gusto mo? Si Sisi ay medyo matigas ang ulo, pero alam mo rin na siya ay may asawa at ang kanyang kasal ay hindi masaya. Kaya naman siya ay sobrang umaasa sa akin. Siya ang nagparatang sa iyo. Dahil lamang sa siya ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan? Pareho kayong nagpoprotektahan sa isa't isa. Tapos, lahat ay makakaramdam ng kapanatagan. Ano bang pinagsasabi mo? Pareho tayong may asawa. Kaya alam mo na ikaw ay may asawa. Alam ko na marami kang pinagdaanan. Babalik ako mamayang gabi para samahan ka. Tuwing, ganito palagi. Sa kanyang paningin, ang pag-uwi para magpalipas ng gabi kasama ako, ay siya, bilang asawa, nagbibigay ng malaking pabor sa akin. Hindi na kailangan. Sige, samahan mo ang iyong Lou Sisi. Sinabi kong sasamahan kita at gagawin ko. Ngayon, magpahinga ka na. Babalikan kita mamaya. Ahli, Jiming, ahli, ahli, ahli. Miss Su. Okay ka ba? Kasalanan ko. Hindi ko nabantayan ng mabuti si Mao Mao. At na-offend ka niya. Pasensya na. Si Mao Mao'y naibalik na. Mau Mau? Dinala mo ang aso? Jiming. Walang kinalaman si Sisi dyan. Sinabi ko sa kanya na dalhin iyon. Nasugatan si Sisi. Bored siya sa paggaling sa bahay. Gusto ko lang siyang pasayahin. Alam mong mabuti na malala ang allergy ko sa balahibo ng aso. At hinayaan mo pa rin siyang magdala ng aso sa loob? Paano ko malalaman? Akala ko mild lang ang allergy. Sino ba namang mag-aakalang ganito kalala? Mild allergy? Good Jiming. Naiintindihan mo ba na ang matinding allergy ay pwedeng pumatay? At ang tiyan ko? Dinadala ko ang anak mo. Tama na. Pinaibalik ko na kay Sisi ang aso. Iwanan na natin yan. Lumabas kayo. Ayoko nang makita ang sino man sa inyo. Labas. Labas. Kaya, ang pag-ibig at kawalan ng pakialam ay talagang halata. Ayoko lang umamin dati. Sisi, iba ka talaga. Parang aso ang trato kay Mrs. Gu. At si Mr. Gu, hindi man lang nagalit. Mrs. Gu? Ha! Isa lang siyang ulila na walang magulang. Mababa ang pinanggalingan. Hindi siya karapat-dapat maglinis ng sapatos natin. Gusto ko siyang mapagtanto na ako ang tunay na mahal ni Gu Jiming. Kung gusto ko, diborsyo kakaway lang kay Gu Jiming at siya'y masayang itatapon si Suli. Tapos, pakasalan ako.
Marunong talaga si Sisi. Tama si Lucy C. Kung kikaway lang siya kay Gu Jiming, ang 4 na taong kasal ko kay Gu Jiming sa kanyang paningin ay magiging walang halaga. Suli. Narinig mo lahat, di ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Lumayo ka! Bitawan mo! Bitawan mo! Hindi ko talaga matiis ang ekspresyon ng mukha mo. Kaya ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Bitawan mo! Pakawalan mo ako! Ngayon, dudurugin ko ang mukha mo pira-piraso. Gusto kong makita si Gu Jiming na gustong-gusto ka pa rin. Lucy C. Pagsisihan mo ang ginawa mo ngayon. Oo. Hahaha, pagsisihan? Suli, akala mo pa ba na susuportahan ka ni Gu Jiming? Ako ang kanyang kababata at ang pinakamamahal niya. Ngayon, dito mismo, kaya kitang patayin sa pambubugbog at hindi niya ako sisirain kahit kaunti. Hindi ka naniniwala? Tingnan natin. Sige, saktan mo siya. Siyam-naput-walo, 100. Anong ginagawa mo? Hindi ba dapat nasa ibang bansa ka na? Bakit nandito ka pa? Huwag mong sabihing nagbago ang isip mo at balak mong akitin muli ang anak ko. Mrs. Gu, nagkakamali kayo. Hindi pa naaaprubahan ang visa ko. Aalis ako kapag naaprubahan na. Totoo man o hindi ang sinasabi mo, huli na ang lahat para magsisi. Ito ba ay naniloko mo siya para pumirma? O? Siya mismo ang pumirma? Mahalaga ba? Alinman, ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na makatabi ang aking anak. Tanging isang binibini, tulad ni Miss Lu, ang uri ng kapareha na dapat para sa pamilya Gu. Oo, anyway. Sa huli, aalis na ako. Saan ka pupunta? Wala. Abala ang tagapangulo, kaya pinaalis ko na muna siya. Oo. Nakita kong maayos na si Suli. Aalis na ako. Masakit ba? Mali ang ginawa ni Sisi na manakit sa iyo. Kinausap ko na siya. Huwag mo na lang siyang sisihin. Kinausap mo siya? Hindi lang ilang beses ang pananakit niya sa akin. Binato niya ako ng plorera. Madali mong sinabing kinausap. At gusto mo na lang itong palampasin? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Inosente si Sisi. Paano naman siya magiging ganoong tao? Siya lang. Nagseselos lang saglit. Sandaling pagkalito lang. Kung siya ba ay ganoong tao o hindi, malalaman natin sa pakikinig ng sabay. Anong Mrs. Gu? Siya ay isang ulila na namatay ang mga magulang galing sa ilalim ng lipunan. Hindi karapat-dapat na magtali ng aming sapatos. Gusto ko lang malaman niya. Ako ang tunay na mahal ni Gu Jiming. Alam ko na, ikaw ay walang kondisyong kakampi sa kanya. Ayos lang, na-record ko na kung ano talaga ang totoo, ano ang ginawa nila sa akin sa banyo, lahat ng ito.
ay lubusang mabubunyag sa korte. Suli, tigilan mo ang pagiging agresibo. Sisi lang, ilang beses kang sinaktan. Kailangan mo bang dalhin ito sa korte at hiyain siya? Ha? Ilang beses lang sinaktan? Gu Jiming. Alam mong malinaw, buntis ako sa iyong anak. Ang tinatawag mong ilang beses na pananakit ay madaling magdulot na kami ng sanggol, ay mamatay. Pero ngayon, ikaw, ay maayos naman. Kung magkakaroon ng criminal record si Sisi, masisira ang buhay niya. Suli, kung ipapangako mo sa akin na hindi mo siya idemanda, babalik ako sa bahay at magkakaroon ako maraming anak sa iyo, okay? Lumabas ka! Ayaw kitang makita. Ikaw, lumabas ka! Lumabas! Kumalma ka. Itatago ko muna ang iyong telepono. Kontakin mo ako kapag naisip mo na ng mabuti. Binabati kita, Miss Su. Handa na ang iyong bisa. Lahat ay handa na. Sanggol? Ilalayo ka ni Mommy dito, sa isang lugar na puno ng sining. Simula ngayon, hindi na tayo babalik. Miss Su. Nagmamadali ka yata. Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam. Swerte ka pa at buhay ka. Ilang beses ko nang sinubukan na tanggalin iyon. Ang munting cutie sa tiyan mo. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang manganak ng anak ni Gu Jiming? Ikaw, babae? Ikaw lang? Sa tingin mo, karapat-dapat kang dalhin ang anak ni Kuya Jiming? Pumunta ka sa impyerno. Dalhin mo ang iyong munting cutie. At mamatay ng sabay. Hindi! Ate Sisi, may mali, papunta si Amo Go. Ano? Sisi, Ali, Gu Jiming, Jiming, iligtas mo ako. Natatakot ako. pakawalan mo sila. Depende yon sa kung sino ang gusto mong iligtas. Pumili ka. Ngayong araw. Isa lang ang maaari mong kunin. Jiming! Iligtas mo ang sanggol ko. Iligtas ang anak natin. So, nakapag-desisyon ka na ba? Oh. Gusto mo bang pareho sila? Mamatay dito? Hindi. Sisi? Si Sisi ang pipiliin ko. Sisi, Jiming. Masama ang pakiramdam ko. Sigzi, Jiming, sa loob ng 4 na taon, ibinigay ko sa'yo ang lahat. Bilang kapalit, wala akong nakuha kundi ang iyong lamig at pag-abandona. Mula sa sandaling ito, tayo ay pantay na. Hindi na kita mamahalin muli.
Li, gising ka na. Ang sanggol. Nasaan ang sanggol ko? Hindi nakaligtas ang sanggol. Bakit mo inalis ang nag-iisa kong pamilya? Bakit? Ang sanggol ko. Ang sanggol ko. Kumalma ka. Magkakaroon ka ng operasyon. Kailangan mong magtipid ng lakas. Natakot si Sisi. Siya ay nakulong sa bangungot at hindi magising. Sabi ng master, kailangan namin ng sariwang placenta para gumawa ng gamot para iligtas siya. Kaya, kailangan kong kunin ang iyong mature na placenta. Upang hindi maapektuhan ang bisa ng gamot, hindi ka bibigyan ng anesthesia. Tiyagain mo. Anong sinabi mo? Gu Jiming? Pakiusap. Gu Jiming. Bitawan. Pakawalan mo ako. Mag-focus ka sa paggaling. Ipinapangako ko sa iyo. Mula ngayon, uuwi na ako sa bahay. Seryoso ako. Hindi na kailangan. Gu Jiming. Galit ako sa iyo. Habang buhay, ayaw na kitang makita pang muli. Pinagsama-sama ito ng nagmamadali. Huwag mong alalahanin. Gusto ko talaga ito. Magiging nanay na ako. Magkakaanak na kami ni Aiming. Sanggol. Paumanhin, Mommy. Hindi ka naprotektahan ni Mommy. Bigo ka sa akin, hindi ba? Sana. Maipanganak kang muli sa isang mabuting pamilya. May mga magulang na mas nagmamahal sa iyo. Gu Jiming. Ito ang aking huling regalo para sa iyo. Mula ngayon, hindi na ako magiging hadlang sa pagitan mo at ni Lucisi. Sana, isang masayang kasal.
hindi ka magsisi. Jiming, Salamat. Jiming, ano ang problema? Kakaiba. Ang kondisyon ng tiyan ko, hindi na sumakit ng matagal. Walang malamig na inumin. Masama para sa tiyan mo. Kapag sumakit, ikaw ang magdurusa. Dati si Ali, ang nag-aalaga ng dieta ko. Si Ali ba, nakapunta na sa kumpanya kamakailan? Wala. Talagang iba siya. Ang tagal na, nagtatampo pa rin siya. Hindi ba siya takot na magalit ako ng sobra? At hiwalayan ko siya talaga? Jiming, Wala ba siyang telepono sa mga araw na ito? Kaya pala, hindi man lang tumawag. ang telepono ni Miss Sue, nandito? Kinuha ko ang telepono niya. Wala ba siyang ibang paraan? Hindi ba siya pwedeng lumapit at magmakaawa sa akin? Talagang boring siya. Jiming, Hindi. Kailangan kong umuwi at tingnan. Jiming, Ali. 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 Nasa bahay ka ba? Ali. Jiming, Suli. Jiming, Suli. Hindi na kailangan. Kujiming, galit ako sa'yo. Ayaw ko na. Makita ka ulit. Suli. Mahal na mahal mo ako. Imposibleng galit ka talaga sa akin. Sinasabi mo lang yan. Huwag mong isipin na ang paglaho ay magpapakaba sa akin. Sa panaginip mo. Sige, huwag ka nang bumalik. Ano ito? Mga papeles ng diborsyo. mga papeles ng diborsyo. Imposible. Imposible. Hindi ko yan pinirmahan. Jiming, huwag kang magmadali. Dati, kahit paano mo tratuhin si Sue, babalik pa rin siya sa iyo ng kusa. Dahil sa kanyang ugali, paano siya ang unang maghain ng diborsyo? Sa tingin ko nagsisikap lang siyang kunin ang iyong atensyon. Ito ay isang sinadyang daya. Tama. Tama ka. Li. Huwag mong isipin na kaya mong gumawa ng ganitong pakana at takutin ako. Kung talagang itutuloy mo ang diborsyo, hindi kita pipigilan. Jiming, Bakit ako nababalisa? Maaaring talagang mawawala siya sa akin? Hindi ako naniniwala. Jiming, Jiming. Ito ang paborito niyang singsing. Itong singsing. Nagmamadali ang kasal. Wala ako sa mood na pumili ng singsing para sa kanya. Kaya sinabi ko kay Luye na bumili na lang. Hindi ko akalain na siya ay magpapahalaga ng sobra. Ha. 2.
Gusto ko talaga ito. Ito ang paborito niyang bagay. Talaga bang iiwan niya ako? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang siya. Ay iiwan ako ng ganito. Hindi ako naniniwala. Kailangan ko siyang tanungin. Ano ang nangyayari? Inay, wala na si Suli. Iniwan niya ako. Isang pekeng kasunduan sa diborsyo. Kinuha niya lahat. Tumakas siya sa bahay. Tumakas? Ano ang sinasabi mo? Binigyan ko siya ng 50 milyong dolyar. Kinuha niya ang pera at tahimik na umalis. Ano? Ang kasunduan sa diborsyo ay hindi rin peke. Ako mismo ang nagbigay nito sa iyo. At ikaw mismo ang pumirma. Nakalimutan mo ba? Ang bagay sa pagitan mo at ni Lucy C. ay kumakalat sa balita. Malaki ang epekto nito sa kumpanya. Hindi ka ba gagawa ng aksyon tungkol dito? Si Suli ang nagpadala sa iyo, hindi ba? Ang ginagawa niya lang ay mainggit araw-araw. Ano pa bang magagawa niya? Big, sabihin mo sa kanya na manatili sa bahay at maging mabuti. Tigilan ang pagdudulot ng gulo kahit saan. Sobra na ang problema ko. Jiming, Wala akong kaalam-alam tungkol sa anumang kasunduan sa diborsyo. Binigyan mo siya ng 50 milyong dolyar at niloko mo ako para pumirma ng kasunduan sa diborsyo. Ano ang balak mo? Siya ang asawa ko. Anong karapatan mo para palayasin siya? Hindi ko siya gusto, inaamin ko. Pero bukod sa pagbibigay sa kanya ng pera, wala akong ginawa pa. Ang talagang nagtaboy sa kanya, ikaw. Ano? Mula nang dalhin mo siya sa pamilya Gu, bawat sandali na kasama mo siya, ako, bilang iyong ina, nasaksihan ko lahat. Kahit na pinakasalan mo si Suli, hindi mo siya dinala sa anumang formal na okasyon panlipunan. Jimeng. Lalabas ka ba? Gusto mo bang sumama ako sa iyo? Hindi. Wala kang naiintindihan. Gulo lang ang idudulot mo kung sasama ka. Pagdating ni Lucy C., hindi ka na naghintay na isama siya sa buong mundo, nagpapakita bilang magkasintahan sa lahat ng dako. Pero si Suli, buong puso siyang sinubukang gawin ang lahat para sa iyo. Pero ikaw, hindi mo man lang siya pinansin. Hayaan mo na. Ang kanyang pinagmulan talagang hindi karapat-dapat sa pamilya Gu. Pero kung talagang nagustuhan mo siya, ako, bilang iyong ina, paano ko kayang paghiwalayin kayong dalawa? Dahil mismo nakita ko ang iyong walang pakialam na ugali, kaya naging sigurado ako na para sa iyo. Siya ay isa lang walang importansyang papel. Kaya pakiramdam ko ay ganap na makatarungan na paalisin siya sa bahay. Sino ang nagsabing siya ay isang hindi mahalagang karakter? Hindi siya. Ako. Ay, sobrang busy lang. Sobrang busy para alagaan ang pamilyang ito. Pero hindi mo pwedeng magdesisyon ng mag-isa. Ako hindi man lang naisip na hiwalayan siya. Inaamin ko na sa mga nakaraang taon napabayaan ko siya. Pero si Ailey ang pinaka-makatuwiran. Tiyak na maiintindihan niya ako. Ano bang nagpaisip sa iyo na kailangan kanyang intindihin? Naisip mo na ba kung ano ba talaga ang gusto mo? Isang asawa o isang makina na laging umiikot sa iyo? Walang iniisip at walang nararamdaman? Tama na, napirmahan na ang divorce papers. Wala na siya. Bilang tagapagmana ng Gu Group ang kahalili, dapat kang maghanda para sa pamilyang Gu, di ba?
Ikaw? Kailangan mong humanap ng babaeng makakatulong sa karera mo. Iyon ang mahalaga. Tulad kanino? Yung tumulong sa'yo na makuha ang deal sa ME Group. Kaya sa lahat ng taon na ito, nasasaktan ko siya. Jiming, tama si tita. Sa background mo, dapat kang maghanap ng asawang makikinabang ang karera mo. Jiming, si Suli wala siyang magagawa. Sinuportahan mo siya ng 4 na taon. Nabayaran mo na ang utang na iniligtas ka noon. Ako ang pinakaangkop para sa iyo. Anong ginagawa mo? Huwag kalimutan. Ang sangay na opisina dahil sa aking mga draft ng disenyo, kaya tayo nakipagtulungan sa ME Group at pumirma sa malaking deal. Jiming, ako ang makakatulong sa iyong karera at ang isa, karapat-dapat na tumabi sa iyo sa tuktok. Huwag kalimutan, may asawa ka na. Ngayon, sa isang salita mo lang, makakakuha ako ng diborsyo kahit kailan at pakasalan ka. Jiming, noong mga panahong iyon, nagpunta ako sa ibang bansa para magpakasal, para lang magalit ka. May nararamdaman pa rin ako para sa iyo. Bukod dito, hindi ba ganoon din ang nararamdaman mo? Ako. Ikaw maglakas loob, sabihin na hindi mo ako gusto? Kung hindi mo ako gusto, noon, paano mo nang marinig ang tungkol sa aking kasal? Naging labis na wasak na naaksidente ka sa kotse. Kung hindi mo ako gusto, bakit mo, dahil sa akin, paulit-ulit na pinababayaan si Suli? Jiming? Aminin mo, ako lang ang tunay mong mahal. Jiming? Bigyan natin ng isa't isa ng isa pang pagkakataon, okay? Sa 4 na taon kong kasal kay Gu Jiming, tinanggi ko isang pandaigdigang artista, ang imbitasyon ni Professor Lin. Sumuko ako sa pagkakataong maging estudyante niya. Inialay ko ang sarili ko ganap sa kanya. Ngunit kapalit noon, paulit-ulit akong niloko at binigo. Ngunit kahit papaano, ngayon, lahat ay maaaring magsimulang muli. Mawalang galang po. Ngayon ay ang eksibisyong sining sa campus, araw ng pagbubukas. Gusto po bang pumasok at tingnan? Ako, Tara, sabay tayong pumasok. ang Shengwei ay talagang isang nangungunang institusyong sining. Hindi ko inaasahan na makikita ang napakaraming bihirang obra maestra sa koleksyon nito. Gumising ka? Hindi ba iyon ang aking pinta? Noong mga panahong iyon, para mabayaran ang pagpapagamot ni Gu Jiming, ipinagbili ko lahat ng kaya kong ibenta sa bahay, maging ang pintang ito. Pinabili ko sa isang senior mula sa departamento ko. Paano ito napunta rito? Ang pintang ito, pinangalanan ko itong Story. Dahil ang pintang ito ay nagbukas ng maraming kwento, ngunit ngayon, marahil dapat kong palitan ang pangalan nito. Rebirth. Song Jin yan, matagal na tayong hindi nagkita.
Matagal na tayong hindi nagkita. Professor Lin. Upang tanggapin ka, espesyal kong inorganisa ang eksibisyong ito. Sana ay makalimutan mo lahat ng nakaraang kalungkutan at sa napakagandang lugar na ito. Maghanap ng bagong simula. Ito ang eksibisyong espesyal mong inayos para sa akin. Ano sa tingin mo? Sino ang bumili ng pinturang ito? Ikaw yon. Siyempre hindi. Ako yun. Itong piraso mo ay talagang hindi pa ganap kung ilalagay sa merkado. Mahirap itong ibenta. Noong panahong iyon, si Jin iyan, para tulungan ka sa mahirap mong panahon. Siya mismo ang bumili nito. Ganoon pala iyon. At iyon ang dahilan. Nagkaroon ako ng pagkakataon sa kanyang bahay. Makita ang pirasong itinago niya. Talagang hinahangaan ko ang estilo ng sining ng pinturang ito. Kaya patuloy kong tinanong siya kung sino ang lumikha nito. At iyon ang dahilan. Sa loob ng maraming taon, napakaporsigido kung gusto kang maging estudyante ko. Naniniwala ako na tiyak na makakamit mo ang mas malalaking tagumpay sa sining. Professor Lin, salamat sa iyong pagkilala. Kuya Song, at salamat din sa lahat ng tulong mo. Walang anuman. Suli, hinintay kita ng maraming taon at ngayon, natagpuan na kita sa wakas. Kuya, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Wala lang. Suli. Maligayang pagdating. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan ng sinuman na kunin ka muli sa akin. Naalala ko noon, nasa iisang unibersidad tayo noon. Malaki ang impluwensya mo sa campus. Maraming babae ang may gusto sa'yo. Talaga? Bakit hindi mo ako nagustuhan? Ang tanga ko noon, may nagustuhan ako na hindi naman ako gusto. Inilaan ko lahat ng lakas ko sa kanya. Hindi ko alam. Wala siyang pakialam. Siguro, isang ordinaryong tao tulad ko. Dapat matagal ko na hinarap ang realidad. Kalokohan. Sa paningin ko, ikaw ay palaging at mananatiling ang nagniningning ang pinakamaliwanag na bituin. Suli. Gusto mo bang subukan? Ano? Maging kasintahan ko. Tigilan mo na ang biro, Sinyo. Tayo ay dating alumni lang. Sa totoo lang, kung hindi mo ako tinulungan magbenta ng mga painting noon, hindi man lang tayo nag-usap. Para sa akin, hindi ka lang isang alumni. Ikaw ang sa paaralan na dapat pinakamahusay sa lahat ang batang babae na laging lumalaban para sa unang pwesto. Ikukulong mo ang sarili mo sa studio para sa isang painting. Ikulong ang sarili sa studio ng ilang araw. Kaya ang dating ako ay sobrang masigla. Suli. Hindi ko ito binanggit dati dahil kasama mo si Gu Jiming. Ngunit ngayon ay hiwalay na kayo. Bakit hindi subukan sa akin? Gaya ng kasabihan, ang pinakamahusay na paraan para malampasan ang relasyon ay ang magsimula ng bago. Di ba? Pero, parang hindi ito patas sa'yo. Okay lang. Ako, Song Jinyan, ay laging handa maging iyong backup.
Pinaganda mo ang iyong lugar at talagang maaliwalas. Masasabi ko na marunong ka talagang mabuhay. Siyempre, ano ang gusto mong kainin? Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo ang aking kakayahan sa pagluluto. Si. Pero una, linawin natin, hindi pa ako pumayag na maging nobya mo. Sinusubukan ko lang, makita kung paano tayo magkakasundo. Okay, kung ano ang sabihin mo. Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi na kailangan. Ang kusina ay larangan ng digmaan ng mga lalaki. Ang kailangan mo lang gawin ay maghugas ng kamay. Hoy, Jiming! Bumalik ka na ba? May biglang nangyari. Hindi na ako babalik. Pero marami akong ginawang paborito mo. Kung hindi ako babalik, kailangan mo pa rin kumain, di ba? Huwag kang magkunwari na marami kang ginawa para sa akin. May mga gagawin ako. Kailangan ko nang umalis. Jiming! G! Ang ganda ng itsura, amoy, at lasa. Ano ang problema? Ano ito? Maligayang kaarawan. Ang iyong 21 na kaarawan. Ako ay 25 na. Sa iyong 21 na kaarawan, tumayo ka sa entablado ng award, nagniningning. Na-in-love ako sa iyo sa unang tingin. Bawat taon pagkatapos noon, naghanda ako ng regalo para sa iyo. Pero noong mga panahong iyon, natatakot ako na baka makaabala ito sa iyo. Kaya hindi ko na ibigay. Ngayong malaya ka na ulit, binibigyan ako nito ng karapatang magbigay sa iyo ng regalo. Kaya, sa loob ng 4 na taon na hinabol ko si Gu Jiming, may isang tao na lihim na nagkagusto sa akin sa loob ng 4 na taon. Sinabi niya na ako ay mahusay, independyente, matatag, nagniningning. Ang mga bagay na hindi nakita ni Gu Jiming, nakita niya lahat? Ang ganda ng drawing mo, Su Lee. Su Lee. Ano po iyon, Professor Lin? Natatandaan ko na dati kang nagtatrabaho sa Go Corporation, branch bilang fashion designer. Tama ba? Oo, pero tinapos ko na ang kontrata ko sa kanila. May problema po ba? Masyadong lumayo ang kumpanya mo. Ang pagsusumite ng draft ng design, na kulang sa mga detalye. Sinusubukan ba nilang kumuha pa ng mas maraming bayad sa design mula sa akin? Ito ay hindi. Anong basurang design ito? At naglakas loob ka na isumite ito sa ME Group? Walang magnanais nito kahit sa basura. Ito ay hindi. Hindi ba ito ang design ko ng wedding dress para sa ME Group? Ikaw. Ikaw ang pinuno ng ME Group? Si Professor Lin at ako ay mga co-founder ng Me Group. Mga co-founder? Ninakaw ni Lucisi ang trabaho ko at sinabi sa akin na hindi pumasa ang draft ko. Pero ang hindi niya alam ay binigyan ko lang siya ng rough framework, walang mga pinong detalye.
Gusto kong makita kung paano mo, ang tagapagligtas ng branch, tatakpan ng kasinungalingang ito. Professor, Senior, wala na akong kinalaman sa kumpanyang iyon. Ayusin mo na lang sa sarili mo. Huwag mo nang isaalang-alang ang nararamdaman ko. Ji-Ming. Ano ang ginagawa mo? Mr. Gu, interesante ba talaga ang magazine? Mas interesante pa kaysa sa akin? Naglalaro ka ng apoy. Sino ang nagsabi sa iyo na magsuot ng damit na iyon? Gu Jiming, ipinangako mong makakasama mo ako. Lahat ng mga araw na ito, hindi mo ako hinahawakan. Anong ibig mong sabihin diyan? Dahil ba mayroon ka pa ring sisuli sa iyong puso? Anong katarantaduhan ang sinasabi mo? Kung gayon, sa pamamagitan ng aksyon, patunayan mo sa akin. May mga gagawin ako. Jiming, Gu Jiming, Jiming! Maganda ba ako sa ganito? Ang gusto kong pakasalan ay si Sisi. Bakit si Suli lang ang naiisip ko? Totoo ba na nang hindi ko namamalayan? Nahulog na ako sa kanya? Jiming, Anong problema? Jiming. Pakiusap, huwag mo akong iwan, okay? Takot na takot ako. Natatakot ako na iiwan mo ako. Takot akong iwan mo ako. Alam mo, ikaw lang ang mayroon ako. Sisi, Jiming, kung ikaw man ay iiwan ako, ano pa ang silbi ng mabuhay? Mas mabuti pang mamatay na lang. anong ginagawa mo? Sino ang nagsasabing iniiwan kita? Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Jiming, Mr. Go, may problema. Ang proyekto natin sa Mi Group, ang pinagtatulungan natin, ay nagkaproblema. Ang bigla naman ito. Oo. Mr. Go. Anong nangyayari? Mr. Go. Ang draft ng disenyo ni Director Lo para sa Mi Group ay may mga problema. Kulang ito ng ilang mga mahalagang blueprint. Ang taong namamahala ay nagalit ng sobra. Sabi nila kung hindi natin maayos ito, ititigil nila ang partnership ng walang tiyak na panahon. Ikaw ang namamahala sa proyektong ito, at ang wedding dress na ito ay iyong disenyo. Lagi kang maaasahan. Paano nangyari ang ganito kalaking pagkakamali? Jiming, ako. Sige, hindi ngayon ang oras para magsisihan. Dahil ang disenyong ito ay ginawa mo mismo, ang pag-aayos ng problema hindi naman masyadong mahirap, di ba? Naku, ninakaw ko ang disenyong ito mula kay Suli. At ngayon, nawawala si Suli. Paano ko ito aayusin? Ano? May problema ba? Director Lo, unti-unti nang nauubos ang oras. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Oh, Director Lu. Kakabukas lang ng branch natin. Napakahalaga sa atin ang deal na ito. Nagdiwang na tayo. Hindi tayo pwedeng sumuko sa kalagitnaan. Ang disenyong ito, mukhang pamilyar. Gabi na, hindi ka pa nagpapahinga? Ginagawa mo pa ba ang disenyo para sa proyekto ng ME? Kakasimula pa lang ng bagong branch. Gusto kong tulungan si Mr. Gu na makuha ang malaking order na ito. Ituloy mo lang. Ito, hindi ba ito ang disenyo ni Suli?
Ano bang sinasabi mo? Paano naging kay Suli ito? Nakita ko mismo ang proseso ng disenyo ni Lily. Hindi ako pwedeng magkamali noong mga panahong iyon. Noong isinumite namin ang proposal ng disenyo, malinaw mong sinabi na hindi naaprubahan ang proposal ni Lily. Kaya bakit ang draft na ito nandito ngayon? Naiintindihan ko. Kaya hindi pala ito naaprubahan, kundi kinuha mo para sa sarili mo. At nagsinungaling ka. Sinasabing, sarili mong gawa ito. Tama na. Ano ba talagang nangyayari? Jiming, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Alam ng lahat na magkasangga sina Suli at Li Shue. Ngayong nawawala si Suli, syempre pwede niyang sabihin kahit ano. Hindi ako nagsasalita ng walang katuturan. Tama na. Naniniwala ako sa sinabi ni Sisi. At saka, walang alam si Suli tungkol sa mga bagay na ito. Mr. Gu, si Lily ay galing sa art school. Kusang sumunod siya sa iyo para itatag ang sangay ng kumpanya mula sa simula para tulungan ka. Hindi siya naging pabaya kahit isang araw. Nakita naming lahat iyon. Paano mo masasabi iyon tungkol sa kanya? Ikaw, may binigyan ka ba ng pansin sa kanya? Alam mo ba na para sa mga disenyong ito, ilang araw at gabing walang tulog? Masyadong abala para kumain? Nang hina pa dahil sa pagod? Oh, Lily. Lily, Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, mag-day off ka. Huwag mong pigilan ang progress ng lahat dito. Lily, ang mga mata mo ay nasa lusisi lang. Hindi ka man lang tumitingin sa ating Lily, kahit isang tingin. Kaya paano mo malalaman na siya ang pinakamahusay na designer sa departamento natin? At ikaw, ang iyong pinakapinagkakatiwalaang Director Lu, ay binubuli siya mula pa noon. Jiming, huwag mong pakinggan siya. Kilala mo si Suli. Siya ay isang ordinaryong estudyante sa art school. Walang estado, walang koneksyon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya makakakuha ng trabaho sa Gu Group. Paano siya magkakaroon ng ganyang kakayahan? Sinasabi mo bang sinisiraan kita? Sige, ang draft na ito ng disenyo ay kulang sa pinakamahahalagang detalye. Bakit hindi mo punuan ang mga detalyeng iyan dito mismo? Sa harap ng lahat? Sisi, sa katunayan, ang pangunahing prioridad ay kumpletuhin ang mga nawawalang bahagi ng disenyo. Kung hindi, hindi natin masisiyahan ang ME Group. Oo, Director Lo. Kung hindi natin maihatid ang mga drawing, mabibigo ang kolaborasyon. Hindi mo ito maguguhit, di ba? Dahil wala kang ideya kung ano ang mga nawawalang detalyeng iyon. Ikaw, Ang mga ito ay pagsusumikap ni Suli ang kanyang mga resulta ng disenyo. Tingnan mo, hindi ba ito eksaktong katulad ng sa akin? Eksaktong pareho. Ang draft na ito ng disenyo ay mayroong lahat ng detalye na malinaw na nakalatag. Kahit ang mga label at materyales sa damit ay napakalinaw, hindi ito magagawa sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Lahat ba ito? Talaga bang iginuhit ni Suli? Sabihin mo sa akin, totoo ba? Ha? Jiming? Ako, iniisip ko lang ang kumpanya. Bukod dyan, bilang pinuno ng proyektong ito, kahit sino ang nag-isip ng plano, ang paglalagay ng aking pangalan dito hindi naman mali, di ba? Kaya lahat ng ito ay gawa ni Suli. Kahit ang piging ng pagdiriwang. Dapat ay sa kanya. Striptease. Nagkataon na nakita ko ito sa isang auction nung nakaraan, kaya ibinigay ko na lang kay Sisi. Buntis ako sa iyo, Gu Jiming. Jiming. Tumahimik ka? Malinaw mong sinamantala ang grades ni Suli, ngunit may lakas ka ng loob na sabihin iyon sa akin. Huwag mong kalimutan, ang sangay ng kumpanya ay nakuha lamang ang malaking kontrata sa ME Group dahil sa draft ng aking disenyo. Jiming, Tama na. Hindi ka talaga karapat-dapat maging direktor. Ngayon, isuko mo ang iyong kasalukuyang trabaho. Magbitiw sa iyong posisyon bilang direktor at bumalik bilang isang regular na empleyado. gusto mo akong ibaba. Dahil lang kinuha ko ang kredito para sa trabaho ni Suli? Ano pa?
Ang lahat ng ito ay orihinal na kay Suli. Bumalik ka mula sa ibang bansa, nagmakaawa kang hayaan kitang manatili at pinilit kita na pumalit kay Suli. Sige, ngayon pinagsisisihan mo, pero huli na. Ayaw ka na ni Suli. Sumuko na siya sa iyo at hindi na babalik upang magtrabaho para sa iyo. Ikaw, Ano, sasaktan mo ba ako? sige. Pipirmahan ko ang iyong termination notice ngayon din. Mula ngayon, siba ka na sa Go Group. Nasaan ang papel? Ano ang katotohanan? Ang ginawa nila sa akin sa banyo ay isasalaysay ng salita-salita sa korte. Noong araw, gusto ni Suli na tumawag ng pulis. Natakot ako na baka lumaki pa ang gulo, kaya pinigilan ko siya. Sabi niya, ang buong katotohanan ay narito. Sige, tingnan natin kung ano talaga ang katotohanan. Anong Mrs. Gu? Isa lang siyang ulila na namatay ang mga magulang mula sa pinakamababang antas. Hindi man lang karapat-dapat magtali ng aming sapatos. Jimeng, mali ako. Hindi ako dapat sumagot sa iyo. Patawarin mo ako. Huwag kang makinig. Huwag kang makinig. Lumabas ka! Gusto ko siyang malaman. Ako ang tunay na pag-ibig ni Gu Jiming. Hanggat handa akong makipagdiborsyo at kumaway kay Gu Jiming, tatakbo siya para iwan si Suli. At pakasalan ako. Ang ating sisi ay talagang kahanga-hanga. Pero tungkol diyan, noon, iniwan mo talaga si Gu Jiming. At nakakabit ka na sa pamilyang Xiao sa ibang bansa. Namumuhay ng marangya. Bakit bigla kang nagpasyang bumalik? Noon, ang pamilyang Gu ay nakatuon lamang sa lokal na negosyo. Ang kanilang lakas ay malayong mas mababa kaysa sa pamilyang Xiao. Kaya, itinapon ko si Gu Jiming at pinakasalan ang kasalukuyan kong asawa. Pero sino ang mag-aakala? Ang pamilyang Xiao patuloy na humihina araw-araw, habang ang pamilyang Gu ay yumayabong tulad ng araw sa tanghali. Paano ko iyon tatanggapin? Pero, hindi mo ba naibigay na sa pamilyang Xiao 2 anak na lalaki? Handa ka, naiwan ang iyong asawa at mga anak para bumalik at pakasalan si Gu Jiming. Sino ba talaga ang gustong pakasalan si Gu Jiming? Ako? Ang hinahabol ko ay ang pera ng pamilyang Gu. Kapag dumating ang panahon, itaboy ang babaeng si Suli, kunin ang sertipiko ng kasal kay Gu Jiming, makuha ang mga bahagi ng pamilyang Gu, pagkatapos ay iwan siya. Ikaw ang isa. Siyempre, tara na. Suli. Narinig mo lahat. Sinungaling ka. Sasabihin ko kay Gu Jiming. Ano ngayon? Kahit sabihin mo kay Gu Jiming, hindi kanya paniniwalaan. Siya ay palaging magiging aso ko. At ikaw ay mas mababa pa sa aso ko. Isang maruming basahan na hindi niya gugustuhin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Lisanan mo ako. Pakawalan mo ako. Gusto mong subukan? Kahit ngayon, patayin kita dito mismo. Gu Jiming, ang mag-aasikaso nito para sa akin. Lalabas pa rin akong walang gasgas. At hindi haharap sa anumang kahihinatnan. Kaya ganito ka pala talaga. Jiming, paliwanagan kita. Kaya aso mo lang ako. Hindi. Kaya ang pag-alis mo noon ay hindi dahil sa galit. Kumapit ka sa pamilya Xiao. Ngayong bumagsak na ang pamilya Xiao. At ngayon gusto mong nakawin ang shares ng Gu Corp mula sa akin para suportahan ang asawa at anak mo. Hindi totoo iyan. Jiming, makinig ka sa akin. Ano ang paliwanag? Ipaliwanag na wala sa mga ito ang totoo? Ikaw at ang lalaking iyon na si Xiao, wala kayong anak, di ba? Ako, itinago ko sa iyo. May anak ako. Pero, natatakot akong hamakin mo ako at hindi mo ako sasamahan. Hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo. Masama ang pagtrato sa akin ni Xiao Cheng. Palagi niya akong sinasaktan at sinisigawan. Nakaramdam lang ako ng kawalan ng katiyakan. Labis akong natakot na mawala ka, Jiming. Tama na. Hindi na ako naniniwala sa pag-arte mo. Jiming, hindi mo na ba ako mahal? Dati, pinakamamahal mo ako. Mahal kita noon. Ngunit ang minahal ko ay ang inosente at mabait na ikaw. Hindi itong tuso at traidor, mapagsamantala, masamang babae. Masama?
Marunong ka talagang magpuri sa sarili mo. Masama ba ako? Ngayon mo lang nalaman? Sa pagdiriwang, alam mong mabuti na ang jade hairpin na iyon ay pamana ng lola ni Sully. Pero dahil lang sinabi kong gusto ko ito, ibinigay mo sa akin, sa harap ng lahat. Noon, hindi mo ba alam na sinasadya ko? Sinadya kong saktan ang sarili ko at pinaratangan si Sully. Pinakulong mo siya sa silong ng 2 araw at gabi. Pagkatapos, may binalik ka ba sa kanya? Sinampal ko siya ng 100 beses. Sinubukan ko pa siyang patayin. At naayos lang lahat, di ba? At bago iyon, noong sabay kaming kinidnap ni Sully sa bodega, hindi mo pa rin ba ako pinili munang iligtas? At ang anak ni Sully, Tama na! Gujiming, alam mo na palagi na ako ay isang masamang babae. Alam mo lahat, pero wala kang pakialam. Tumahimik ka lang at pinanood si Sully na ma-frame at mabuli ng akin. Nagkunwari kang hindi nakakita dahil hindi mo na lang pinansin na ipaglaban siya. Hindi totoo iyan. Ngayon tinatawag mo akong masama. Iyon ay dahil napagtanto mo na matagal ka nang nahulog kay Sully. Pero siya ay tinulak palayo mo na. Hindi ka na niya mahal. Napagtanto mong hindi mo na kaya. Kaya sinisisi mo lahat sa akin. Good Jiming, ikaw ay isang duwag na kasuklam-suklam gaya ng daga. Tama siya. Walang magandang tao si Lucisi. At ikaw rin. Mahal na mahal ka ni Lily. Pero in-enjoy mo ang kanyang kabaitan habang hinahayaan mong mabuli siya ni Lucisi. Noong siya ay lubos na walang magawa at nangangailangan ng tulong ang iyong pinili. Walang pagbubukod ay palaging si Lucisi. Sapat na ang iyong pagpapabigo sa kanya upang itulak siya palayo gamit ang iyong sariling mga kamay. Sarili mo ang may kasalanan nito. Wala kang masisi sa iba. Tama na! Tama na! Lumabas kayo! Lahat! Umalis na kayo rito! Paumanhin. Paumanhin. Mali ako. Hindi dapat kita sinaktan. Sully, Excuse me, kayo po ba, si Miss Sully? sino ka? Taga Jifeng Express ako. May package na in-order ni Miss Su. Saan ko ito ide-deliver? Ihatid mo sa opisina. Pakisign po. Iwan mo na lang dito. Nag-iisip ka pa ba tungkol sa pagbili ng lahat ng gamit pang baby? Gusto mo talaga magkaroon ng anak? Jiming, Pero ako, kasalanan ko lahat. Paano nangyari to? Mr. Go. Ano ang silbi ng ginagawa mo? Hindi naman makikita ni Miss So yan. Hoy! Ano sinabi mo? Ah, ganun. Mr. Go, ang mga taong ipinadala upang hanapin ang asawa mo ay nagulat na natagpuan nila si Miss So. Talaga? Sabi nila sa St. Way Academy of Art sa England, sa listahan ng imbitasyon para sa Campus Art Exhibition, natagpuan nila ang pangalan ni Miss Sully, kasama ang kanyang ipinakitang gawa. Tingnan ko. Magaling siya sa pagpipinta. At noong magkasama tayo, ito ay dahil nasa lugar siya kung saan ako na-aksidente, nagpipinta ng tanawin. Ang ganda ng paglubog ng araw noong araw na iyon, pero simula nang pakasalan niya ako, hindi na siya muling humawak ng brush. Mula sa pananaw na ito, utang mo sa kanya higit pa sa isang paintbrush. Iniligtas din niya ang buhay ko. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Tama ka. St. Way Academy. Tama? Sige, ihanda agad ang private jet. Pupunta ako sa Country M para makita siya. Okay, Mr. Go. Aayusin ko ito agad. ano iyon? Ang misteryoso.
Ahem. Lily, matagal mo na akong pinagmamasdan. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na maging nobyo mo? Kaya, ako na ba ang opisyal mong nobyo? Depende sa gagawin mo. Pumayag ka? Hi, Hipag. Congrats, Jin. Natupad na ang hiling mo. Halik. Halik. Pwede ba? Kujiming, anong ginagawa mo dito? Suli, anong ginagawa mo? Eksakto? Hindi mo ba nakikita? Nagliligawan kami. Sinong nagsabing pwede kang manligaw? Hindi pa ako patay. Ano? Kujiming, diborsyado na tayo. Anong karapatan ang meron ka ngayon? Anong pagkatao? Pumunta ka rito para tanungin ako? Sino ang nagsabing diborsyado tayo? Umuwi ka na ngayon din. Mr. Gao, wala nang dapat pag-usapan sa atin. Dati akala mo ako'y walang pakialam, immature, at hindi mapagbigay. Ngayon binigyan na kita at nagbigay ng puwang para kay Lucisi. Natupad na ang pangarap mo. Hindi ka ba dapat nasa bahay? Yakap ang iyong white moonlight, nag-e-enjoy. Bakit mo ako hinahanap? Ali, pasensya na. Kasalanan ko ito. Alam kong pinaranas ko sa'yo maraming hirap. Babayaran ko. Bumalik na tayo. Hindi na kita pahihirapan pa. Babayaran mo ako? Itago mo na lang ang awa mo. Dati, ako natutuwa lang kapag umuwi ka ng ilang araw at sobrang saya. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Ali, pakinggan mo ako. Oy, he, hu. Si Lily ang nobya ko. Pakiusap, mag-ingat ka. Sino ang nobya mo? Siya ang asawa ko. Ex-asawa. Ang Gu Group ay isa na sa mga nangungunang konglomerasyon sa bansa. Sa tingin ko, G-Gu, hindi ka bababa sa pagiging isang clingy na ex-asawa pagkatapos ng diborsyo. Sasabihin ko muli, hindi tayo nagdiborsyo. Ang kasunduan sa diborsyo na iyon ay nilagdaan ng hindi ko alam. Ito ay hindi legal, na may bisa. Kahit hindi mo aminin, maaari pa akong magsampa ng kaso. Ang pinsalang ginawa mo sa akin at ang kahihiyang idinulot mo at nilusisi sa akin ay sapat na para sa korte na maghatid ng pinakamakatarungang hatol. Gu Jiming, tapos na tayo. Tigilan mo na ang paghabol sa akin. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang iiwan mo ako. Mahal na mahal mo ako. Noon pa iyon. Sisiwain mo ako sa pagiging bulag? Sisiwain mo ako sa pagiging sobrang bait? Laging may pag-asa para sa iyo. Pero ngayon, ang pagsisisi ko lang ay hindi ko nakita ang tunay mong kulay ng mas maaga. Ngayon kapag nakikita kita, nasusuka ako. Ali, alam kong galit ka lang kaya mo nasasabi iyan. Pangako, nakikiusap ako. Patawarin mo ako ngayong beses lang, okay? Pangako simula ngayon mabuti na ang pakikitungo ko sa iyo. Pangako, simula ngayon, ikaw na lang ang babae sa buhay ko. Ang nag-iisa at tanging asawa ko. Pwede ba tayong magsimulang muli? Magsimulang muli? Hindi mo iyan karapat-dapat. Tara na. Pasensya na Ali, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Hindi ako nananaginip bakit siya nakaluhod. Anong nangyayari dito? Si Gu Jiming pala ay nakaluhod sa hipag. Pasensya na. Nawala sa wisyo ako dati. Naniwala ako sa isang panig na kwento ni Lucisi. Marami akong nagawang nakasakit sa iyo, pero hindi ko naisip na makipag-divorce sa iyo. Inaamin ko na dati, pinagdaanan mo ang maraming sama ng loob. Hindi ko pinahalagahan ang iyong nararamdaman. Pero dahil sa harap ko, kumilos ka na parang wala kang pakialam. Kahit anong gawin ko, kahit anong mali ang nagawa ko, basta inalo kita. Patawarin mo ako ng walang kondisyon. Hindi ko naramdaman, nagalit ka talaga sa akin. Kaya dapat kong tiisin lahat ito. Oo, mali ako. Hindi ko dapat ginawang natural ang pagmamahal mo at binaliwala ang iyong damdamin ng walang hanggan. Talagang alam kong mali ako. Patawarin mo na ako isang beses lang, sige na. Ayoko talagang mawala ka.
Gujiming, ayaw mo ba akong mawala? O napagtanto mo kung gaano ako kapaki-pakinabang at hindi mo kayang mawala ako? Anong sinabi mo? Ang abiso ng pagtatanggal mula sa Emmy Group dapat ay natanggap mo na ito ngayon. Ang iyong unang pag-ibig, si Lucisi, ninakaw ang aking disenyo at naging bayani ng iyong kumpanya. Tinatamasa ang iyong pag-aalaga at proteksyon, ang iyong regalo sa pagdiriwang. Ngayon ay bumagsak na ang proyekto. At gusto mong linisin namin ang gulo muli. Hindi iyan totoo. Hindi ko naisip iyan sa ganoong paraan. Ang proyekto, talagang pinagsisisihan ko ito. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pagkakataon na magsisi, okay? May silbi ba ang pagsisisi? Mababawi ba ng pagsisisi ang pinsalang ginawa mo sa akin? Mababalik ba ng pagsisisi ang bata sa aking sinapupunan? Ali, ako. Inasam mo ba talaga ang ating anak? Siyempre, oo. Noong mga panahong iyon, alam mong buntis ako. Ngunit nagpakahirap ka pang gumawa ng dahilan para sa kanya. Naalala mo ba ang ating anak? Noong kinulong niya ako sa banyo at binugbog ako, pumasok ka kaagad. Pinoprotektahan mo ba ang ating anak? Kahit noong nawala ang ating anak, ano ang ginawa mo? Pasensya na. Huli na, Gu Jiming. Noong kailangan kita ng lubos, paulit-ulit mo akong itinulak palayo. Ngayon hindi na kita kailangan. Ang iyong mga paghingi ng tawad at pagsisisi ay wala ng halaga sa akin. Ali, huwag kang umalis. Pakiusap, patawarin mo ako ngayong isang beses lang, okay? Pangako ko, magiging mabuti ako sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka lang sa akin. Ngayong isang beses lang. Gu Jiming, ano ako sa paningin mo? Isang mura? Hanggat lumalapit ka sa akin na nagmamakaawa, babalik lang ba ako sa iyo ng masunurin? Dati hindi ako nagmamalasakit. Dahil mahal kita. Pero nakita mo na ngayon, may boyfriend ako. Hindi na kita mahal. Kung maglakas loob kang guluhin ako muli, huwag mo akong sisihin sa pagbabangayan. Umuwi na tayo. Ali, Binabalaan kita, huwag mo nang guluhin ang girlfriend ko. O kaya haharapin kita. Tara na. Ali, Kumalma ka. paano ako makakalma? Hindi ako susuko. Si Ali ay akin. Siya ay akin dati, at siya ay akin sa hinaharap. Gusto mo ba? Gusto ko, pero, hindi ba ito magiging... Kumusta ito? At ito, balutin mo na lahat para sa akin. Oy, hindi pa ako tapos magsalita. Bakit mo binili lahat iyan? Kailangan ko lang marinig na sabihin mong gusto mo ito. Kahit anong alalahanin mo, pagkatapos, wala sa akin ang mga iyan. Ano? Gustong maging CEO? Hindi CEO. Gusto ko lang maintindihan mo. Karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay. Kung halaga man o praktikalidad, hindi mo kailangang mag-alala tungkol diyan. Sabihin mo lang na gusto mo, sapat na iyon. Buhay. Paano magiging pareho ang buhay sa iba? Kaya ganito pala ang pakiramdam ng minamahal ng walang pag-aalinlangan ng isang tao. Sino si Suli? Sino si Suli? Ang romantiko. Tignan mo. Ang tiyaga mo talaga. Suli, dahil hindi ka na makikipagbalikan sa akin, magliligawan na lang ulit tayo. Ang mga ito at ang regalong ito ay para sa iyo lahat. Mapapatawad mo ba ako? Mga pulang rosas. Napakagaganda talaga.
Suli, napatawad mo na ako? Sayang, ito ang mga gusto ni Lucisi. Ang gusto ko ay hindi pulang rosas. Mga champagne roses ang gusto ko. Mga mamahaling kotse at mansyon, alahas at aksesorya, lahat yan ay gusto ni Lucisi. Mango cake. Allergic ako sa mangga. At ayaw kong kumain ng cake. Tigilan mo na ang pagiging peke. Hindi mo talaga naintindihan. Gamit ang panlasa ni Lucisi para pasiyahin ako. Nakakadiri lang. Tama na sa panonood ng biro. Umuwi na tayo. Ali, hindi kita susukuan. Hindi ako susuko. Mag-asawa tayo. Kahit pumirma na tayo sa divorce papers, hindi mahalaga kung hindi ako pumayag. Masakit ba? Oh. Oh, bakit ang careless mo? Master Gil, malulungkot ka rin ba para sa akin? Ali, nakikiusap ako sa'yo. Isinusumpa ako sa buhay ko at sa buong Goo Group. Sa pagkakataong ito, itatrato kita ng mahalaga. Mabuti ang pakikitungo ko sa'yo, okay? Ang iyong mga pangako ay walang saysay sa akin. Gu Jiming, uulitin ko, makinig ka sa akin. Hindi na kita mahal. Parang may isang bagay na unti-unting umaalis sa aking katawan, ang ali ko. Sa pagkakataong ito, talagang iiwan na niya ako magpakailanman. Jiming. Tigilan mo na ang pagsunod sa akin. Jiming, nakita ko lang. Suli, nagbago na siya ng isip. Hindi ka na niya mahal. Bakit mo pa siya hinahabol? Wala kang pakialam. Dahil sobra mong gusto si Suli, kukunin ko si Suli para sa iyo. Bigyan mo ako ng pera. Tulungan ng pamilya Su na malampasan ang krisis nila. Paano mo siya kukunin? Ang pamilya Xiao ay may impluensya sa bansang M. Pagkatapos, kikidnapin ko si Suli at ibibigay siya sa iyo. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Pagkatapos, sasabihin ko sa pamilya Song na si Suli ay nakipagtalik sa maraming lalaki. Sasabihing promiskuita siya. Umaasa lang siya sa pagsuporta ni Song Jinyan sa kanya. Kung malaman ni Song Jinyan na sira na siya, tiyak iiwan niya siya. Kapag tumigil na ang pamilya Song sa pakikialam, maaari mo siyang ikulong? Hindi ba iyon napakadali? Babae. Ikaw ang humahabol kay Suli. Tinutulungan kita at sinaktan mo ako? Sasabihin ko sa iyo, kung maglakas loob kang hawakan ang kahit isang buhok ni Suli o sirain ang reputasyon niya, hindi kita papatawarin kailanman. Nakalulungkot? Huli na ang lahat. Gising na. Iniligtas mo ang buhay ko. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin noong nagpapagaling ako. Ano ang gusto mo? Kusang loob ko itong ginawa. Wala akong hinihinging gantimpala. Gusto mo ako. Ano? Galit ka pa ba sa nangyari? Hindi naman ako galit. Pakiramdam ko lang na ang 4 na taon na ito ay talagang hindi naging sulit. Hindi kanya karapat-dapat. Pero natutuwa ako na hindi siya sapat para sa iyo, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon. Salamat, Jinian. Ginoo. Miss Su, narito ka na sa wakas. Ang Ginoo at ang may bahay ay pinag-uusapan ka mula pa kahapon. Sabi nila, ilang taon na ang lumipas mula nang mag-uwi si Ginoo ng nobya sa bahay. Sila ay labis na natuwa. Ano? Kinakabahan? Ang unang pagkakataon na nakilala ko ang ina ni Gu Jiming, mayroon na siyang likas na puot sa aking pinagmulan. Kaya hanggang ngayon, hindi ko maiwasang kabahan pa rin.
Nag-aalala na baka hindi rin ako magustuhan ng kanyang ina. Huwag kang kabahan. Talagang magugustuhan ka ng mga magulang ko. Bilisan mo, bilisan, huliin mo. Bilisan mo, huliin para sa akin. Dito, dito. Nakuha ka na. Saan ka ba pupunta? Ngayon, makakagawa ako para sa anak ko at manugang ng lutong bahay na sabaw ng manok. Bumalik ka agad? Kumusta, tita? Ayos, ayos, ayos. Oh, ito siguro si Little Sue, di ba? Hindi ko inasahan na darating ka agad. Tingnan mo. Ang gulo ng bahay. Kumusta, tito? Ayos, ayos. Napakaganda naman nito. Nanay, tatay, ano bang ginagawa nyo? Nag-aalaga ba kayo ng manok sa bahay? Hindi ba isasama mo si Lily sa bahay? Ako at ang tatay mo ay sobrang excited. 2 gabi kaming hindi nakatulog. Kagabi, hating gabi, ang tatay mo ay nakatitig ng malalaki ang mata at biglang nagkawim sabi niya. Siya raw ang magluluto ngayon para ipakita ang galing niya. Tapos naisip ko, bilang ina, hindi pwedeng magpahuli, di ba? Kaya gagawin ko para sa inyo ang aking lutong bahay na sabaw ng manok. Espesyalidad ko, itong manok na ito. Ang hirap hulihin. Lulutuin ko na sana ito nang biglang tumakas. Ano ito sa manok? Hindi tama. Tay, mahigit 30 taon ka nang hindi nagluluto. Ginugulo mo lang ang chef ng pamilya, hindi ba? At tungkol kay mama, hindi ka talaga marunong magluto. Sinabi lang ni tatay iyon para manligaw sa'yo. Pinuri niya ang sabaw mo para pahangain ka. At naniwala ka sa sinabi ng isang lalaking nagmamahal? Bastos kang bata ka. Ayoko nang marinig iyan. Tama. Ako, ang iyong ama, ay ang kagalang-galang na chairman ng song group. Paano ako magiging lalaking nagmamahal? Ang sabaw na ginawa mo, medyo may kulang. Ano? Hindi, binabawi ko. Ang sabaw ng asawa ko ay ang pinakamasarap sa mundo. Mas maganda iyan. Huwag mo silang pansinin. Ganyan talaga ang magulang ko. Hindi naman. Naiinggit ako sa ambiyanse ng pamilya ninyo. Akala ko mayaman kang tao. Maraming patakaran sa bahay. Hindi ko inaasahan na ganito kainit. Maliit lang ang pamilya namin. Madaling pakisamahan ng magulang ko. Nakatuon lang kami sa pagiging masaya. Malalaman mo mamaya. Huwag kang tumayo diyan. Pumasok ka. Umupo. Lily, pumasok ka at umupo. Bilis, bilis. Pumasok ka. Halika na. Umupo ka, umupo. Lily, maupo ka. Umupo. Ay, ang prutas. Ilabas ang prutas. Lily, sinabi lang ni Jinyan na allergic ka sa mangga. Hindi siya nagbigay ng maraming detalye. Kaya hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya pinapunta ko sila. Maghanda ng konti ng lahat. Lahat ay dinala mula sa iba't ibang bansa. Subukan mo lang. Ay, wala kang ideya. Iyang si Jinyan. Matagal ng single. Ang tatay niya at ako ay labis na nag-aalala. Natatakot kami na baka mag-uwi siya ng nobyo. Ngayon maganda na. Sa iyo, pwede na kaming magpahinga. Hindi na kailangan magsimula ng panibago. Huwag kang makinig sa nanay ko. Lagi siyang nagsasabi ng katarantaduhan kapag kinakabahan siya. Sobrang kabado lang ako. Ito ang unang pagkakataon na makikilala ko ang aking manugang na babae. Wala akong karanasan. Natatakot ako na baka hindi mo ako magustuhan. Lily, narinig ko kay Jinyan na ikaw ay ulila at wala ka ng maraming pamilya. Matapos marinig iyon ng tiyo mo at ako, nakaramdam kami ng pag-aalala at pagkabalisa. Nag-alala kami na bilang isang dalagita, naghirap kang mag-isa sa lahat ng paraan, lumaki kang napakahusay, napaka-independyente, tiyak na marami kang pinagdaan ng hirap. Nabalisa kami na ang aming pamilya ay hindi naman marunong sa mundo. Natatakot na isipin mong kami ay walang pinag-aralan at hindi mo kami magugustuhan. Kaya may pagkakaiba sa pagitan ng mayayamang pamilya pagkatapos ng lahat. Ang iba ay may mataas na tingin sa sarili at minamaliit ang tulad ko na nagmula sa ordinaryong pamilya, ngunit ang iba ay nagmamahal sa iyong mahal upang tanggapin ako, ang amo at ang ginang, na hindi na nagluto sa loob ng mga dekada, ay personal na magluluto para lamang ang ulilang ito ay maramdaman kung ano ang pamilya. Hindi. Sa tingin ko, kayong dalawa ay kahanga-hanga. Ang maging manugang ninyo. Napakaswerte ko. Talaga? Talaga bang ganyan ang tingin mo? Kahanga-hanga iyan. Katiwala, dalhin mo ang regalong inihanda ko para kay Lily dito sa itaas. Halika. Lily, ito ay isang pamana ng pamilya Song. Noong araw, ito ay ang lola ni Jinyan, ang personal
na naglagay nito sa akin. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Ito ay isang bagay na tanging ang ginang ng pamilya Song ang karapat-dapat na magkaroon. Ito. Ito ay napakahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Uy, bakit hindi mo matatanggap? Ikaw at ang aming Jinyan, malapit nang itakda ang petsa ng kasal. Mula ngayon, ikaw na ang tamang ginang ng pamilya Song. Oo, ang pamilya Song na ipinasa sa ating henerasyon, si Jinyan lang ang anak. Kung hindi mo tatanggapin, inaasahan mo ba kaming matandang mag-asawa na magkaroon ng isa pang anak? Ay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Matandang pilyo, talaga. Nanay, ibigay mo sa akin. Lily, tanggapin mo na lang ang singsing na ito para mapanatag ang loob ng nanay ko at mapanatag din ang loob ko. Napakaganda. Dahil tinanggap mo na ito, hindi ka na maaaring umatras. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing. Ah, siyang ka pala. Ihain na ang mga pagkain. Ihain na. Kain na tayo. Kahit na ngayon, well, ang sabaw ng manok ay lumipad bilang tandang. Pero, ang luto ng tiyuhin mo ay talagang masarap. At bihira siyang magluto, kita mo. Lily, dapat kumain ka ng marami ngayon. Halika, halika. Halika, tanggapin natin si Lily sa piling natin. Mula ngayon, tayo ay isang masayang pamilya. Halika, halika. Tagay. Kaya ganito pala ang pakiramdam na tanggap ng pamilya. Mas masaya pa kaysa sa naisip ko. Lily, ang ganda mo ngayon. Ang daming bisita sa labas. E ano? Ano? Nakuha ko na. Anong problema? May problema sa mga props ng kasal. Kailangan kong tingnan. Eh, kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Mag-relax ka lang. Maging pinakamagandang nobya sa buong mundo. Ang galing mo talaga, ha? Isang ulila mula sa slums. Hindi lang si Gujiming ang naakit mo. Ngayon ay nakabit ka pa sa pamilya Song, na mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Gu. Lucisi, naalala ko ang kasal ko. Hindi ko maalala na inimbita kita, di ba? Hindi ko talaga alam kung ano ang espesyal sa iyo. Isang babaeng nag-asawang muli at nagka-miscarriage. Nakumbinsi mo si Song Jinyan na maghanda ng ganito kagarbong kasal. Kaya takot ka. At pumunta ka rito para makipag-away. Ikaw, isang babaeng may asawa, gustong-gusto mong maging alaga ng iba. Ngayon kahit si Gujiming ayaw na sa iyo. Hindi mo man lang makuha ang basura na itinapon ko. Ikaw. Sinaktan mo ako? Iyan ang nararapat sa iyo. Ako ang manugang na babae ng pamilyang Song. Ito ay kasalan ng pamilyang Song. Ang pamilyang Song ang pinakamayaman sa timog na lalawigan, kahit isang kapat ng mga negosyo sa bansang M. Ay pag-aari ng pamilyang Song. Pumunta ka rito para manggulo? Hindi ba't hinihingi mo ito? Ako ang panganay na anak na babae ng pamilyang Lu. Kasapi rin ako ng pamilyang Xiao. Eh ano, sa pagkakaalam ko, ang pamilyang Lu ay may higit sa isang anak na babae. Ang tinatawag mong asawa hindi naman siya ganoon kagaling sa iyo, di ba? At ikaw? Ikaw ay isang itinapon na asawa na wala ng silbi. Akala mo ba ang buong mundo magtitiis sa iyong katangahan? Ikaw, Lucisi, nasa ganitong sitwasyon ka lahat dahil sa sarili mong kasalanan. Bilang panganay na anak ng pamilyang Lu, dapat ay nag-aral ka ng negosyo ng maayos, sa mundo ng negosyo, at gumawa ng sariling landas, nagiging asset sa pamilya. Ngunit ikaw sa halip ay mahilig mang-agaw ng mga kasintahan ng iba at umaasa sa mga lalaki para mabuhay. Isang araw, kapag bigo ka ng lalaki, nararapat kang maging walang halaga. ikaw. Hindi mo na matiis? Noong ikaw ang ibang babae dati, hindi ba't proud ka sa sarili mo? Ibinuka mo ang iyong mga binti
at nabuhay sa pagpapasaya sa mga lalaki at sa kanilang mga bigay. Hindi ba't iyon ang nagpayabang sa iyo? Akala ko may tunay kang kakayahan. Ngunit ngayong hindi ka pinapansin ng lalaki, pumunta ka sa akin para makadama ng importansya. Binabalaan kita. Kung akala mo ako ay isang taong pwedeng guluhin, isang madaling talunin, mali ka. Hindi kita ginulo noon dahil may nararamdaman pa ako para kay Gu Jiming at ayaw kong sirain ang pagkakaisa sa pagitan natin. Ngunit ngayon, malaya at walang pag-ibig. Kung maglakas loob kang mang-asar sa akin, mag-ingat ka, sasampalin kita. Suli, ano ang ipinagmamalaki mo? Hindi ko alam kung bakit ka nagpapakasanto. Umaasa ka lang sa kumpiyansang ibinibigay sa iyo ni Song Jinyan. Kung hindi, mangangahas ka bang kausapin ako ng ganito? Ano ang pinagkaiba mo sa akin? Pareho lang tayong nagbubukas ng ating mga binti para magpasaya sa mga lalaki. Ang pagkakaiba lang, nakasabit ka sa isang lalaking mas mayaman kaysa kay Gu Jiming. Tama. Iyan ang kumpiyansang ibinibigay sa akin ni Song Jinyan. Ngunit ang ibinibigay niya sa akin ay ang kumpiyansang igalang at mahalin ang aking sarili. Sana lang maintindihan mo na karapat-dapat ka sa lahat ng mga magagandang bagay sa buhay. Pinagtanto niya sa akin na ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang magpakumbaba. Wala itong kinalaman sa pinagmulan ng pamilya. Halika, maligayang pagdating, Lily, sa aming pamilya. Simula ngayon, tayo ay isang masayang pamilya. Kahit sabihin ng buong mundo na hindi ako karapat-dapat para sa kanya, binibigyan pa rin niya ako ng pantay na katayuan. Iginagalang ako. Inaalagaan ako. Mali ako. Kasalanan ko ito. Simula pa lamang. Talagang hindi kita karapat-dapat. Ali, maligayang kasal. Siya, sobrang galing ng paglalarawan mo kay Song Jinyan. Pagkatapos, tingnan natin ngayon kung hanggang saan siya pupunta para sa iyo. Ano ang gagawin mo? Wala ka kung hindi isang kalapating ginamit ni Gu Jiming. At wala namang pakialam si Song Jinyan. Gusto kong malaman. Kung ikaw ay magiging isang babaeng pinagpapasapasahan ng libo-libo, kung gugustuhin ka pa rin niya. Ang kapal ng mukha mo! Ano ang gusto mo? Isang pokpok na ginamit na. Si Song Jinyan, wala siyang pakialam. Kung gayon, gusto kong malaman. Kung ikaw ay magiging pokpok na lahat ay nakasex, isang munting sinta na sinakyan ng lahat, Gugustuhin ka pa ba niya? Lakas ng loob mo! Magaling. hindi lang ako naniniwala na ang munting pokpok na si Suli ay nagamit na ng lahat at si Song Jinyan ay maaari pa siyang pakasalan. Hanggat wala si Suli sa daan. Sa aking kakayahan, may tiwala akong mapapanalo ko si Song Jinyan. Tulungan ang aming pamilya Xiao na malampasan ang krisis na ito. Ang kapangyarihan ng pamilya Song ay mas malakas pa rin kaysa sa pamilya Gu. Ang walang hiyang munting pokpok. Hinihintay kita na maging dakilang bayani ng aming pamilya Xiao. Sino ka? Bitawan mo ako. Nasaan si Lucisi? Sabihin mo sa kanya na puntahan ako. Mag-ayos ka. Huwag mo na dagdagan ng problema mo. Ikaw? Oy! Gising na, ha? Binata. Ang cute nga niya. Kaya pala ang pamilya Song at ang pamilya Gu ay nag-aagawan sa'yo. Iniisip ko lang kung gaano siya kagaling sa kama. Huwag mong subukan.
Bitawan mo ako. Oras na. Nasaan ang bride? Hindi ba siya tumakas? Hoy, tingnan mo ito. Oy, Walang laman ang dressing room. May kinalaman ang mga camera. Walang nakakita kay Lily nang umalis siya. ano na ang gagawin natin? Ito ang iyong handaan ng kasal. Lily, hindi ba siya umatras? Hindi ganyan si Lily. Pumayag siyang pakasalan ako, siguradong pinag-isipan niya ito. Kung nagsisi siya, hindi niya gagawin ito ng ganitong pagkakataon. Hindi darating si Sully. Lucy C., ito ang kasalan ng pamilya Song. Hindi ka namin inimbita, di ba? Nandito ako para paalalahanan ka na ang magiging asawa mo ay umalis kasama ang ibang lalaki. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Sino ang nagpapasok sa iyo para siraan ang ating si Lily? Mga guwardiya, ihatid ang binibining ito palabas. Mr. Song, hindi mo siya kilala. Si Sully ay isang magandang babae lang. Noong kasama pa niya si Gu Jiming, madalas siyang mandaya sa kanya ng patago. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang sino man sa pamilya Gu. Alam ng lahat. Alam ng lahat. Mr. Song, niloko kayong lahat niya. Ang kanyang itsura ngayon ay puro acting lang. Lumabas ka. Mr. Song, totoo ang sinasabi ko. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Palayasin siya. Opo, umalis ka. Ang babaeng si Sully, anong magaling sa kanya? Siya ay isang maliit na babaeng malandi na marami nang naging lalaki. Mr. Song! Mr. Song! Umalis. Mr. Song! Mr. Song! Lahat ng ito, hindi ba masyadong magkakasabay? Nag-aalala ako na baka may nangyari kay Xiaosu. Oh, Jin yan. Kung tuloy ang kasal na ito, ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang kaligtasan. Alam ko. Ibigay ang utos. Sa anumang halaga, kailangan nating ibalik si Sully. Opo. Dahil hindi na ito maayos. Ang kanyang mga gamit, dapat ibalik sa kanya. Bilisan mo. Oy, hindi ba dapat nasa kasal ka? Nawawala si Sully. Nag-aalala ako na may nangyari sa kanya. Ano ang sinabi mo? Dahil gusto mong sobra si Sully, kukunin ko si Sully para sa iyo. Bigyan mo ako ng pera para matulungan ang pamilya Xiao na malampasan ang krisis na ito. Kunin siya? Ang pamilya Xiao sa bansang M may impluensya pa. Pagdating ng panahon, kukidnapin ko si Sully at ihahatid ko siya sa iyo. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Pagkatapos, magpapadala ako ng mensahe sa pamilya Song na nagsasabing si Sully ay nakikipagtalik sa maraming lalaki nang sabay-sabay nagsasabing siya ay masama. Ang bagay ni Xiao Cheng ay dapat may kaugnayan kay Lu Sisi at Xiao Cheng. Dapat nating hanapin sila. Kung hindi, may mangyayari sa kanya. Imbestigahan mo para sa akin. Kahit kailangan kong baligtarin ang buong bansang M. Gusto kong matagpuan si Xiao Cheng. Opo, Ginoo. I-deploy ang lahat ng resources. Dapat nating mahanap si Lu Sisi at ang kinaroroonan ni Xiao Cheng. Pakawalan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Kung mangahas kang hawakan ako, hihintayin mo ang pamilyang Song na itapon ang katawan mo sa ilog. Ang pamilya Xiao mo at ang pamilya Lu ay lahat na ililibing kasama ko. Mahal, pagkatapos ngayong gabi, ikaw ay magiging basahan na ginamit na ng lahat. Sa tingin mo, gugustuhin ka pa ni Song Jinyan? Kahit ayaw ako ni Song Jinyan, babae pa rin ako niya. Kung hahawakan mo ako, hahawakan mo rin siya. Siya, kung para lang sa kanyang pride, hindi mag-iingat ng pagsisikap para patayin ka. Maraming babae kahit saan. Sa tingin mo gusto ka ni Song Jinyan ngayon? Hindi ibig sabihin gusto ka niya mamaya. Pinadala ko na si Lu Sisi para akitin siya.
Kahit hindi si Lucisi kasing ganda mo, ang kanyang kakayahan sa kama. Walang lalaki ang makakalaban. Kapag nakatikim si Song Jinyan, tiyak na maaakit siya. Pinadala mo si Lucisi para akitin ng ibang lalaki. Hindi ba asawa mo si Lucisi? Ano ngayon? Ang mga babae ay para lang laruin, di ba? Kung wala siyang gamit na iyan, hindi ko na siya titingnan kahit isang beses. Ang bango. Huwag mo akong hawakan. Hindi ka rin pababayaan ni Song Jinyan. Hindi ka rin pababayaan ni Gu Jiming? Gusto mo bang maging kaaway ang pamilya Song at Gu? Tigilan mo na ang daldal mo. Titikman ko ngayon ang babaeng parehong pinaglalaban ni na Song Jinyan at Gu Jiming ay pinaglalaban. Ano ba talaga siya? Saklolo, Hindi. Masyadong matagal ito. Kailangan nating maghiwalay. Si, dadalhin ko ang isang grupo sa timog. Dito ka lang. Siye, ipaalam mo sa akin kung may mangyari. Huwag kang mag-alala. Sinay. tulong. Naku, Bakit ka bumalik? nalaman ni Gu Jiming na tayo iyon. Ngayon ay nakipagtulungan siya kay Song Jinyan. Hinahanap nila tayo sa lahat ng dako. Sa tingin ko hindi na magtatagal bago nila mahanap ang lugar na ito. Hindi ba sinabi mo? Ang plano ngayong gabi ay siguradong magtatagumpay? Hindi ko inaasahan na magtitiwala sila ng husto kay Suli. Sinabi ko na sa kanila. Sinabi ko na si Suli ay sumama sa ibang lalaki sa isang date. Ngunit hindi lang sila naniwala. Hindi man lang sila nagkaroon ng kahit katiting na pagdududa. Pakawalan mo ako. Sinabi ko na sa inyo, noong kinuha ninyo ako, walang paraan na hahayaan nila kayong umalis. Mas mabuti pang pakawalan ninyo ako ngayon. At magpapanggap akong, wala sa mga ito ang nangyari. Pakawalan ka? Itong tanga ay sumira ng lahat. At ngayon gusto mong pakawalan kita? Iyon ay makakasakit sa parehong pamilya Song at Gu. Paano na ang negosyo ng aking pamilyang Xiao? Sa puntong ito, kailangan kong makipagsapalaran. Kunin mo ang lalagyan ng gasolina. Tingnan natin kung gaano kakahalaga. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kung gusto mong iligtas si Suli, pumunta ka sa bodega ng Dragon Drum Beach. Li. Li. Gu Qingming, Lumayo ka. Sige. Pag-usapan natin ito. Pakawalan mo si Ali. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Alam ko, ang pamilya Xiao mo ay nasa krisis. Hanggat pakakawalan mo si Ali, ang aming Gu Group ay bibigyan ka ng buong suporta. Gusto ko ang Gu Group's 50% ng mga bahagi. Sumasang-ayon ako. pumayag siya agad-agad. Hindi ka man lang nag-isip. Madaling magsalita. Bakit ka namin pagkakatiwalaan? Papagawa ako ng kontrata ngayon. Pwede nating pirmahan dito mismo. Hanggat pakakawalan mo si Ali, may iba pa bang kondisyon? Sumasang-ayon ako sa lahat. Para kay Suli, talagang handa kang gawin ang lahat? Sige, hindi lang ang iyong mga bahagi. Gusto ko ring lumuhod ka at yumuko ng 3 beses. Gagawin ko. Gu Jiming, Gu Jiming, Ang hindi matatakbuhan na Mr. Gu ng Beijing Circle. Isang sumisikat na bituin sa negosyo. Ang Crown Prince ng Gu Group, Kra. Para kay Suli. Talaga namang handa siyang lumuhod at yumuko. Gu Jiming, mahal mo ba ng ganoon si Suli? Papatayin ko siya. Gusto ko si Gu Jiming na manabik sa hindi niya makukuha magsisi habang buhay at magdusa magpakailanman. Hindi! Baliw ka! Kung papatayin mo siya ngayon, hindi natin makukuha ang mga share ng Gu Group. At makukulong ka. Baliw ako.
Ayaw ko lang makita si Gu Jiming na makuha ang gusto niya. Bakit? Bakit? Si Suli ay malapit nang magpakasal at siya'y may mata lang para sa kanya. Ako ang lumaking kasama niya. Papatayin ko siya. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Gu Jiming. Gu Jiming. Sisi. Pinipili ko si Sisi. Jiming. Jiming, tulungan mo ako. Suli, Jiming. Lily, kasalanan ko lahat. Huli na ako dumating. Nasaktan ka ba? Hindi mo siya pinili ng buong buo noon. Hindi na kailangan simula ngayon. May nasaktan ba sa'yo? Muntik mo na akong patayin sa takot, alam mo ba? Natatakot akong mawala ka. Natatakot na hindi na kita makita. Sige. Baliin ang mga binti nila, ibigay sila sa pulis. At saka, gawin ang pamilya Xiao at pamilya Lu. Mawala ng tuluyan sa Huaguo at Emguo. Dalhin sila. Mali ako, Master Song! Master Song! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Master Song! Master Song! Master Song! Binabati kita sa iyong kasal. Ah, Lee. Ibigay mo sa akin lahat ng mga bulaklak na ito. Palitan mo sila ng champagne roses. Si Ahli ay mahilig sa champagne roses. Sige. Oh, naalala mo, ang hapunan ngayong gabi ay hindi dapat magkaroon ng seafood. Si Ali ay allergic sa seafood. Butler Wang, kunin mo ang heirloom ring ko at hanapin mo para sa akin. Ngayong gabi, gusto ko itong isuot mismo kay Lily. Mahal, hindi ka ba masyadong kinakabahan? Oo naman. Ngayon ay, pagkatapos ng kasal ng manugang nating babae, unang beses niyang pupunta sa bahay natin. Siyempre, kinakabahan ako. Oo, gagawin ko lahat ng sasabihin mo, mahal. Ayos lang ba yon? Oh, siyang ka pala. Sa tingin mo, dapat ba akong personal na magluto ng old duck soup para sa kanila? Magaling ako gumawa ng duck soup. Hoy, Butler, puntahan mo ang bukid ngayon din at manghuli ng pato para sa akin. Bakit pamilyar ang eksenang ito? Bakit pamilyar ang eksenang ito? Hoy, ano pang hinihintay mo? Sige na. Opo, Si. Nakuha kita sa wakas. Ngayon, saan ka tatakas? Ngayon, makakapagluto ako ng chicken soup para sa anak ko at sa manugang kong babae mismo. Halika, tanggapin natin si Lily sa pamilya. Sana, ang ating pamilya ay maging masaya magpakailanman. Halika, cheers!